Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Sa pagsali sa aking YouTube membership, tinutulungan nyo kami, no? Ako na manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan at handang lumaban para sa bayan. Salamat po. Sali na po, no, sa hashtag Walk with Love YouTube channel membership. At hey, our goal is to reach 100,000 subscribers. Kung nasa abroad ka, like sa Los Angeles, California o Toronto, Ontario, no? Okay, Canada, hit that subscribe button now para sa mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia o Dubai, UAE. This is for you. Fact-based, no biases. Okay, diretso na tayo sa punto. Isang apo ni Ninoy at Cory Aquino, si Francis Kiko Aquino D, binastos ang mga senador sa loob mismo ng Senate Hall. Thumbs down gesture, walk out sa gitna ng botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinalayas siya ng Senate staff, escorted out like an unruly student in class. Ano ba ito? Is this the legacy of the Aquinos? Ninoy died for democracy, and Cory restored it. Tapos ang apo nila, gumagawa ng ganitong silent protest na tinawag niyang symbolic dissent. Mga kaibigan, let's unpack this. Sa susunod na ilang mga minuto, lalagyan natin ng lente ang insidenteng ito, kasama ang history, konteksto at politika sa likod nito. Para sa mga nasa Quezon City, Davao City o kahit sa Sydney, Australia, pasok na sa diskusyon. Kiko Aquino D, apo ng dalawang iconic na Pilipino. Pero bakit ganito ang kilos? Is it rebellion, conviction, o simpleng pagpapansin? Let's dive in with facts, humor at konting satire para gisingin ang utak natin. But before we proceed, mga kababayan, sa Jeddah, Vancouver, BC at Makati City, smash that like button and share this sa group ninyo sa WhatsApp. Let's make this go viral. Noong August 2025, sa gitna ng mainit na impeachment hearing ni VP Sara Duterte, si Kiko Aquino D, isang political activist at apo ni Ninoy at Cory, gumawa ng isang kilos na ikinagulat ng lahat. Sa live stream ng Senate session, nakita natin siyang tumayo, nag-thumbs down sa mga senador at umalis, walk out. Ang mga senador nagulat, nag-ugat ang mga ugat sa leeg ni Senador Amy Marcos, habang si Senate President Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, Senate Pro Tempore, Jinggoy Estrada ay nag-utos na palayasin si Kiko. Ano ang konteksto? Bakit niya ito ginawa? Si Kiko, ayon sa kanyang statement sa EXA, ay nagrehistro ng protesta laban sa kangaroo court daw ng impeachment process. Sabi niya, the Senate has lost its moral compass. Nandun ang tito niya di ba? Hindi ito ang demokrasyang ipinaglaban ng aking lolo at lola. Ouch, mga kababayan, bilyong-bilyong piso yata doon sa naibalik sa inyo, no? Doon sa Hacienda Luisita, di umano. Ouch, mga kababayan, sinampal ng buong Senado na ang tito niya ay nandun. Pero teka, kangaroo court ba talaga? Let's look at the facts. Ang impeachment ni Sara ay tungkol sa alleged misuse ng confidential funds. 10 billion pesos daw ang hindi maipaliwanag. Totoo ba yun? Pero ang tanong, was Kiko's gesture justified or was it disrespectful to the institution? Parang hindi nga rin niya nirirespeto ang kanyang tito na si Bam Aquino. Pero sa mga nasa Cebu City o Singapore, let's break it down. Ang Senado, kahit may flaws, may pilar ng demokrasi. Kapag binastos mo ito, parang binabastos mo ang checks and balances ng gobyerno. Pero sa kabilang banda, si Kiko ay may punto, Kung totoo ang kanyang claim na rigged ang proseso, hindi ba tama lang na magmalaki siya ng dissent? Sa Hong Kong at Abu Dhabi, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Comment down below. Agree ba kayo kay Kiko o mali ang kanyang style? Let's zoom out, Si Kiko Aquino D ay hindi basta aktivista.
Apo siya ni Ninoy na binaril sa tarmac para sa kalayaan. At si Cory at ni Cory na nagbigay ng EDSA People Power. Pero teka mga kaibigan, sa London, UK at San Francisco, California, does Bloodline give you a free pass to act like that? Sa history, ang mga Aquino ay simbolo ng laban kontra diktadura. Pero ngayon, 2025 na, iba na ang laban. Corruption, disinformation, at political dynasties ang kalaban. So, bakit si Kiko, instead of running for office or building coalition, ay nag-thumbs down sa Senado? Okay, parang si Kiko ang bida sa isang teleserye ang huling Aquino. Pero ang plot twist, hindi siya leading man, extra lang. Pero seryoso his actions spark a debate. Is he honoring his grandparents' legacy or is he tarnishing it? Sa mga nasa Manila at Melbourne, Victoria, let's talk about legacy. Ninoy stood up to Marcos Sr. Cory faced tanks. Pero si Kiko nag-walk out. Is that courage or just clout chasing? Super thanks na po sa mga magsisend from Doha, Qatar at Auckland, New Zealand. Your support keeps this channel alive. Now, let's get intellectual mga kaibigan, Mga kababayan dyan sa Tokyo, Japan at Calgary, Ang impeachment process sa Pilipinas, how does it work? Ayon sa Konstitusyon, Article 11, Section 3, ang Senado ang naghahari bilang impeachment court. Pero ang problema, political ang proseso. Senators vote based on alliances, not just evidence. Si Kiko's protest highlights a global issue, distrust in institutions. Sa US, tignan ang polarization sa Congress. Sa UK, Brexit chaos, Same, di ba? Sa Riyadh at Davao City, nararamdaman ninyo rin ba ang ganitong distrust? Let's talk policy. Ang confidential funds na pinag-aawayan, 10 billion pesos ay intended for anti-insurgency programs. Pero ayon sa COA, walang clear accounting, So si Sara ba talaga ang mali o si Kiko lang ang maingay? Here's the data. From 2020 to 2024, confidential funds grew by 300. Wow! O mga kababayan, sa Los Angeles, California, Dubai, UAE at Quezon City. Let's wrap this up, Let's conclude. Si Kiko Aquino D ay nagbigay ng statement pero nawala sa ingay ang kanyang punto. Ang kanyang thumbs down at walk out. Symbolic, oo. Pero effective ba? The Senate isn't perfect. Pero it's our Senate. If we disrespect it, we weaken the democracy. Pero si Kiko rin his heart might be in the right place, calling out a flawed system. So saan tayo pupunta from here? Para sa mga OFW sa Jeddah, Sydney, at Vancouver, here's my call to action, Subscribe na sa #WalkWithLan, like this video, share it sa mga kaibigan ninyo sa WhatsApp, Viber o FB groups. Kung gusto ninyo ng mas maraming ganitong content, fact-based, witty at walang takot, send the super thanks sa mga nasa Makati City at Singapore. Let's hit 100,000 subscribers para mas maraming kababayan ang maabot natin. Ang katotohanan ay laban natin at sama-sama we can make a difference. Salamat sa inyong oras mga kababayan. Keep fighting for truth kahit nasan ka man, New York, Cebu City o Abu Dhabi. This is #WalkWithLan signing off. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!